Napanood mo na ba ang classic movie na Titanic 1997? Yung story ng cruise liner na bumangga sa isang iceberg na naging dahilan ng paglubog nito? Siguro naman alam mo nang inspired yun sa totoong pangyayari sa history, hindi ba? Ang RMS Titanic ay isang British passenger liner na naglayag mula Southampton patungong New York City noong April 10, 1912. Apat na gabi din itong naglayag sa malawak na karagatan ng Atlantic Ocean hanggang noong gabi ng April 14, 1912, at exactly 11:50 p.m. ay bumangga ito sa isang iceberg. Ang paglubog ay tumagal ng halos 2 oras at pagsapit ng 2:20 a.m. ng April 15, 1912, narating na ng shipwreck ang madilim na seabed ng naturang karagatan. At iyon nga ang itinalang greatest maritime disaster in history kung saan sa higit 2,000 passengers on board ay 800 lang ang nakaligtas. Marami ng mga palabas at storya ang inspired sa paglubog ng Titanic, gayunpaman ay naiiba si Morgan Robertson dahil nauna niyang isulat ang libro bago pa man mangyari ang trahedya. Paano nangyari yon? Ganito kasi yun. 14 years bago pa man lumubog ang Titanic ay isinulat na ni Morgan ang nobelang may pamagat na Futility, Wreck of the Titan. Tungkol iyon sa malaking unsinkable ship na Titan na lumubog matapos itong bumangga sa isang iceberg sa Atlantic noong gabi ng April. Ang Titanic at ang fictional ship na Titan ay parehong walang sapat na lifeboats para sa libo-libong sakay ng barko, kaya sa sobrang dami ng similarities nila, akalain mong ang White Star Line ay ginawa gamit ang specs ng Titan. However, may mga mali pa rin sa isinulat ni Robertson na hindi nagtutugma sa paglubog ng Titanic. Halimbawa, ang Titan ay nag-crash sa isang iceberg 400 kilometers away sa Newfoundland at 25 knots speed ng barko. Oh haha, mali. Wait, you what? Is this Edgar Allan Poe's descendant? Coincidence or premonition? Who knows? Ang sigurado lang ay isa ito sa pinakamalaking maritime disasters ng kasaysayan. Fun facts muna tayo. Ang chief baker na si Charles Eugene ay nagpalutang-lutang ng halos 2 oras sa malamig na tubig ng Atlantic Ocean bago na-rescue, at himalang nabuhay siya. Paano? Nakainom lang naman siya ng sobrang daming whiskey, kaya dahil sa init na nilikha ng sobrang daming alcohol niya sa katawan, kung kaya naman hindi niya nagaanong naramdaman ang lamig ng tubig. Ano-ano pa nga bang facts, mysteries, at strange coincidences ang naitala na nagre-revolve sa Titanic? Narito ang ilan. Isang lifeboat drill ang nakaschedule noong April 14, gabi kung kailan lumubog ang Titanic, pero sa di pa nalalamang dahilan ay si Ian Ansel yun ng kapitan. Maraming tao ang merong ticket paakay ng Titanic pero hindi tumuloy, including Milton S. Hershey, ang founder ng sikat na Hershey's Chocolates, at si Alfred Gwynne Vanderbilt, na namatay naman sa RMS Lusitania 3 taon makalipas ang paglubog ng Titanic. Marami pang kwento ang hindi pa nailalathala ukol sa Titanic. Marami pang mga bangkay ang hanggang sa ngayon ay di pa nakikita, at sigurado ring marami pang bagay ang maaaring matuklasan sa pamosong barko. Alinman doon, tunay ngang makapangyarihan ang kalikasan, at ngayong ilang daang taon na ang nakalilipas mula nang lumubog ito, wag sana nating makalimutan na may isang tulad ni Jack Dawson, hindi man siya totoo ay siguradong merong tulad niya ang namatay para iligtas si Rose at ngayon ay nasa ilalim ng karagatan.